Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Go and the Guzman Law Offices. Official statement of RRB Legal Consultancy Firm and Go and the Guzman Law Offices on behalf of petitioners, Attorney Hugh Jairo Go, Attorney Micah Laurel de Guzman, and Attorney Jake O. Leoncini concerning the petition for certiorari and prohibition filed before the Supreme Court assailing the actions of the House of Representatives in relation to the third and fourth impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. So ito yung joint official statement ng dalawang law firm. Basahin ko ha. So ito, panibagong kaso na naisampa sa Supreme Court laban sa Committee on Justice kaugnay sa impeachment complaints kay VP Sara. Ulitin ko, pang-apat na ito. Okay. At its core, sabi dito, the case raises a basic constitutional question. Can the power to initiate impeachment include the authority to expand or cure a defective complaint using evidence not originally pleaded? Our proposition is clear. It cannot. After declaring the complaint sufficient in form and substance, it issued broad subpoenas, compelled the production of financial records spanning decades, and involved third parties not named in the complaints. More importantly, the committee admitted and adopted a supplemental affidavit from Ramil Badriaga that was not part of the original complaints. This affidavit introduces substantial allegations that alter and expand the factual basis of the charges after they had already been assessed. Similarly, the committee summoned additional witnesses outside the complaints, including former Senator Antonio Trillanes IV, requiring them to testify and produce documents not identified in the pleadings. These actions show a shift from evaluating a filed complaint to actively building a case through new evidence and personalities. This is not allowed under the Constitution. Medyo maliit na, hindi ko na masyadong mabasa. So, salamat sa tatlong abogadong ito. Ulitin ko ang mga pangalan na Attorney Attorney de Guzman, and Attorney Leoncini. Ang basihan nila is, una, yung bakit ini-expand nila yung hindi ba na-include sa original complaints. Bakit? May mga naidadagdag. Example, yung second, yung supplemental affidavit ni Badriaga, wala yun sa original complaints. Bakit nila tinanggap? So yun, ang kinu-question dito. Si Attorney Torion, binanggit niya na yan na mate-technical na naman ang Committee on Justice niyan. Kasi dapat yung mga ganyang bagong ebidensya ba o pleadings, dapat furnishan mo yung respondent para ang respondent makasagot. So yung original complaint, binigyan nila si BP Sara ng kopya. Kaya nag-respond si BP Sara ng answer ad cautelam. Sumagot si BP Sara, kailan hindi na siya nag-present ng kanyang counter affidavit or whatnot. Basta sinabi lang na
Wala kayong karapatan sa amin. Basta magkita na lang tayo sa Senado. Ganun lang. So dapat sana itong supplemental affidavit ni Madriaga, bago nila tinanggap, dapat pinadalhan nila yung respondent. Hindi nila ginawa. Kaya sinasabi ni Atty. Torrio na ma-technical sila dito. Makachamba na naman tayo. So ito ngayon, salamat at may mga abogado na nagsasabi na mali yan, mali. Yon si Trillanes. Hindi rin siya doon sa original complaint, third and fourth complaint, walang Trillanes doon. Walang papel ni Trillanes. Bakit ngayon? Bukas, magsasalita na si Trillanes. Hindi naman ako abogado, kaya lang nakadaan na ako ng trial dahil nga yung kaibigan ko. Kung ano lang yung naka-attach doon sa information ang tawag nila doon Information. Kung ano lang yun lang ang i-trial. Nung nag-present na yung prosecution, yung fiscal ng ebidensya, at may isisingit na wala dito sa original, kaagad na nag-o-object yung abogado ng kaibigan ko. Objection, Your Honor. Why? The document, what they are telling is not included in this information, in this wala dito, wala. Objection carried. Kasi wala. Hindi ka pwedeng makapagsingit kung ano lang yung nandun. Ganon, nasaksihan ko mismo sa trial ng kaibigan ko. Kaya itong ginagawa ngayon ng Committee on Justice is, kahit hindi ako abogado, nakikita ko ito correct me if I'm wrong. Talagang mai-strike to na naman ang Committee on Justice, House of Representatives. Ma-unconstitutional na naman. Void ab initio na naman sila dito. Sayang, hindi tayo makakapanood ng bloodbath sa impeachment trial sa Senado kasi nga sigurado ipapatigil yan ng Korte Suprema sa aking pananaw. I hope I am wrong kasi gustong-gusto kong matuloy ang balitaktakan, bloodbath sa trial sa Senado. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ano yung natagaan na mo gyero so mag-atop na ni Karo. Pitong ko, tura mas usino din Agi na yung pinamarit ko na nagahar na unan at itiyo. So muna ni ang gitukod ni ante nga pag-atopan karon. Ba't ano yan, man to? Yung sa tumawag ng tangas, pinalunggab ka mga bata. Mababa, manabalay. Siguro, patuway. Ang ipanaw sa... Ano ko ito So dugay na gid ni ang balay ni ante nga gitukod kay ang silupin nga yang giatop na nga gisi na gyud. Kubahay kita. Hoy.
O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatagan og gero si ante. Salamat sa Ginoo sa nagahatag sa sin nga nakatop na gid ko nga dugay na gid ni. Walo na kabulan ni aya na atopin. Ako na yung gimuan. O si ikaw na ante ani ang nagpatukod sa imong balay, ikaw na ang nagtukod Oo. ani. Ako na. O si ante daw ang nagpatindog sa iyang balay ani. Hindi naman gud 8 ka bulan, makuha 8 ka bulan sa imong pagpatindog sa imong balay ante bago pa karon na atupan ni. Bago pa. Pud manggod sa kalisod. Busa wala aya pa nila atopin kapangayo na mo sa Salamat kayo ante. salamat.